sarsa pa lang talagang matatakam ka na. Nagluto nga pala ako ng chicken garlic. At nang maiba naman yung luto natin sa karne. Iprito natin saglit yung karne na i-marinate ko na pala yan sa paminta at patis. Gabi pa lang na i-marinate ko na kaya siguradong nanunuot yung lasa niya. Hindi naman kailangan iprito ng husto yung karne, okay na yung medyo half cook lang. Yun nga lang hindi masyadong mainit yung kawali kaya medyo dumikit yung balat. Nagmamadali kasi ako kaya inilagay ko na yung karne ng manok. After natin mahangog, igisa muna natin itong sibuyas. Kapag nag-translucent na, isunod naman natin itong garlic. Maraming bawang yung ating inilagay kasi nga garlic chicken yung ating gagawin. Lutuin lang natin ito ng husto hanggang sa medyo toasted yung pagkaluto sa bawang. Sunod naman naglagay ako ng tomato paste, tansya ko mga 2 kutsara din yan. Bali tansyahan lang kasi yung ginagawa natin kapag nagluto tayo ng ulam. Igisa lang natin ito ng maigi at nang mawala yung asim. Tapos pwede nang ilagay naman itong butter. Kung wala naman kayo neto, pwede na yung margarine ang gamitin ninyo. Ganun kasi yung ginagawa ko kapag wala akong mabilig, bumibili na lang ako ng margarine yung tigli 5 piso. Hindi pa nakuhang natunaw, inilagay ko na yung oyster sauce. Aside nga pala sa pampalasa nakakadagdag rin yan sa pampakulay sa ating chicken garlic. Pero yung iba naman soy sauce na lang yung inilalagay nila. I-continue lang uli natin yung paghalo tapos timplahan naman natin ng paminta. Medyo damihan lang natin at nang maging mas malasa. Kung di mo pa nasubukan yung ganitong luto sa chicken, siguradong magugustuhan mo at simple lang yung mga rekado niya. Maglagay lang tayo ng kaunting patis. Kaunti lang muna para makapag-adjust tayo mamaya kung sakaling kailangan pa natin dagdagan ng pampalasa. Pag okay na, pwede nang ibalik itong karne ng manok. Quarter leg nga pala yung ating binili pero kung gusto nyo ng purong wings, pwede rin naman. I-continue uli natin yung paghalo, hayaan lang natin na kumapit yung sauce dun sa karne. Hindi ako naglagay ng tubig dito, bumili lang ako ng maliit na Sprite. Dahil pakukuluan natin ito sa soft drinks hanggang sa magmantika. Baka umabot ka na dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Kapag kumulo na, baliktarin lang natin para pantay naman yung pagkaluto. I-shoutout ko na muna yung mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin, maraming salamat po sa inyo. Lagyan na natin ng MSG, kung wala naman neto pwede kayong gumamit ng magic or yung cubes. At i-continue uli natin yung pagluto, medyo madami pa kasi yung sauce or yung sabaw niya. Kailangan kasi dito nagmamantika yung pagkaluto at nang makuha mo yung lasa na gusto mo. Naglagay lang ako ng kaunting hot sauce at nang may konting anghang yung ating ulam. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala sa'yo at kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After a few minutes, ayan medyo humupa na yung sauce or yung tubig. Pero kailangan pa natin patuyuin ng konti at tikman muna natin kung sakto na ba yung lasa niya. Okay na yung lasa niya mga lods, kaya hindi na tayo naglagay dito ng asin or yung patis. Pakuluan pa natin ito ng kaunting minuto pa. At heto na at okay na yung ating chicken garlic. Magsalin na muna tayo sa ating lalagyan. Pagka ganito talaga yung ulam mo, siguradong hindi ka makakapag-diet. Kita nyo naman, sauce pa lang talagang malasa na yan mga lods. Paano, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.